So, sa video na ito ay mag-uumpisa na naman ulit kami sa pag-uuling at dahil umuulan-ulan na at hindi na ganun kainit, so kailangan na namin umpisahan. So, ayun, sila ni Mama ay pupunta lang saglit sa barangay dahil may kailangan permahan at babalik din. Malapit na kasi ang graduation ng mga estudyante. So, ang sabi ni Mama, habang wala pa ang graduation nyo, magtulong-tulong muna tayo sa pag-uuling para pagdating ng araw na yon, meron tayong panggastos o di kaya pambili ng ating pwedeng mapagsalu-saluhan para mas masaya. Tanghali na nung pumunta kami sa Kubo kasi may mga ginawa pa nung umaga at ayun, nagpahinga lang kami dyan at dahil hindi kami kasya lahat sa loob ng Kubo, doon ako nagpahinga sa duyan. Tapos yung iba naman, doon sa likod ng Kubo nagpahinga. Sina Sheila at saka si Risa at ang bunso naming kapatid. So ayun, nananghalian na kami dyan at ang ulam namin ay dahon o talbos ng luyong-luyong. Kung tawagin sa amin, nilagyan ng hipo ni Mama na nahuli niya na naman ulit. So tara, kain po tayo. Pagkatapos namin kumain ay nagpatalim na dyan si Mama ng kanyang itak at gano'n na rin yung mga lalaki para nang sa ganon kapag pinutol sa kahoy ay hindi mapurol. At pagkatapos nun ay nagsipuntahan na kami kung saan namin kinukuha ang mga kahoy. So, syempre gano'n na rin yung mga babae, hindi pwede na dito lang sa Kubo, kailangan magtulong-tulong din para nang sa ganon ay magaan yung trabaho. Dito ay nag-uumpisa na kami dyan sa pagkuha ng kahoy mula sa puno at uulitin ko lang ha sa mga hindi nakakaalam, ang mga pinuputol namin na kahoy ay may pahintulot po iyon sa may-ari at ang mga kinukuha namin ay hindi po yan durable ng mga puno. Ito ay maliliit lamang na sanga o di kaya yung mga puno hindi na pwede mapakinabangan. At sa bandang huli ito ay matutuyo at masasayang lang. Yes po, alam po namin na nakasira ito ng kalikasan pero hindi po lahat pinuputol namin at may mga iniiwan din po kami. Hindi naman po siguro ganun kami kasama. Kaya namin to ginagawa kasi isa to sa mga paraan para may pangtustos kami sa aming pag-aaral at sa pang-araw-araw na kailangan. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga taong naintindihan ng sitwasyon ng aming buhay. So ito nga po pala yung puno ng sibukaw na iniuling namin, madaming tinik pero pinagtsatsagaan namin yan, mauling lang na kapag masugatan ko nito ay sobrang sakit. So ayun, nandyan na kaming lahat para magtulong-tulungan, yung mga lalaki, sina Mama, ako, Sheila, Izel at saka si Riza. So yung bunso naming kapatid, yun yung taga-dala ng tubig sa amin. So, panoorin niyo na lang po hanggang dulo.